finds a faithful friend, finds a treasure. Magandang buhay mga katiats, welcome back sa ating treasure marker analysis. Meron tayong tanggap na magagandang video at picture dito tungkol sa mga Yamashita treasure signs. Bago tayo magpatuloy, of course, sa mga bago pa lamang ngayon nakabisita sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe ito para palagi kayong updated at sa aking mga avid followers. Shoutout muna tayo. At shoutout tayo kina Intensity, kay user CE5, kay Miss In Crystal Dawn, kay Quantum Ultimatum, kay Miss Ana Realista, Danny Flores, Tating Nali Mansalay, shoutout din kay Victor Macabio, Ariel Bertudazo, kay Van Safar, Cirilo Jaom, user WP5, kay Hyacinth Fimia, Glenn Mario, Rogelio Cortez, Robert Cabonilas, shoutout din kay Mr. Tats, Madan Canunigo, Raycon Bactol, kay Alimango King, Josilito Kahadit, Tomasito Kaasi, and lastly shoutout kina Dennis Mordino, Pisio Mentisa, Norberti Escobido, Marvin Maldo, Roy Tamin, at shoutout kina Ambet Barbers Vlog at kay Kenneth Miguel Sr. At sa mga hindi nabanggit na mga pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Okay, at bago tayo magpatuloy sa ating analysis, atin muna panoorin ang original na video ng ating katiats tungkol sa kanyang mga natagpuang signs and markers dito sa creek na ito.
Yan po yung, sir, yung video ng sign. Yan po, sir, yung counter sign niya. Okay mga katiyats, mag-umpisa tayo dito sa ating analysis. Ito yung bato na unang lumabas sa video na parang matabang garapata. Ito'y turtle shape rock. At sa likod nito ay may napansin ako na ganyan na marker. Okay, pwedeng sa puwitan ang direksyon nito or pwedeng reverse. Kasi narito ang ulo. At tingnan nyo dyan mga katiyets kung ano ito na bato. Ito. Yan ang tinuturo niyan. Okay, at kung may mga marka dyan sa bato na yan na treasure marker, pwedeng nandyan sa bato na yan. Pwedeng sa baba niya, dito sa harapan, o pwedeng sa likuran ng bato, or kung wala ay nasa loob. So tatlo lang ang possibilities kung yan na bato ang tinuturo nito, nitong ulo ng pagong na walang mga paa. At pangalawang paraan ay tingnan ang tiyan ng pagong na ito, kasi malusog na malusog siya. Bilog na bilog ang pagong na yan. Parang garapata nga ng aso na busog na busog. Kaya pwedeng merong laman ang bato na ito. Alam nyo na ang gawin nyo. Martilyo lang at maso ang katapat niyan. Pukpukin nyo para tutunog. Kung anong tunog, kung hollow, yan ang time para butasin nyo o biyakin ang bato na yan. Ngayon meron akong napansin na kwadrado ito na bato dyan sa creek, or kung creek ba yan or dead creek. Ayan, so pwedeng lapida yan at pwede ring semento yan na may laman, mukhang bato nga lang, at pwedeng nasa ilalim pa niya 2 to 3 meters deep. Ang hukayin nyo kung ito nga ay lapida. Okay, ang lapida ay perfect square yan ng mga bato, or pwedeng rectangular pero may marka din yan, tulad ng arrow at mga dots at X. Okay, so check nyo yan mga katiyats. Pwedeng mag-test dig din yan sa lalim na 2 meters. Ito ay simbolo ng numero ng Hapon. Okay, that means Hatsi is 8. So 8. Tingnan nyo mga katiyats sa harapan nito, sa 8 hakbang kung anong meron. At kung wala kayong makita, i-try nyo rin pag test dig sa 8 meters galing sa harapan ng bato na yan. Okay, test dig lang ng 2 meters deep. Mababaw lang naman yan.
kasi yan ay nagsasabi na 8. So hindi natin alam kung anong klaseng 8. 8 yarda o 8 metros or 8 talampakan. Okay, kaya kayo na lang dyan ang gamitin nyo ang inyong mga third eye. Okay, so saan ang pakiramdam nyo, doon kayo mag-test dig. Basta itong numero na ito ay nagsasabi na 8. Okay, patuloy tayo. Ito naman pwedeng pwedeng nature, pero meron siyang hugis na ganyan. May arko sa itaas. So kapag ganyan na may plus dyan, nagaganyan, yan ay treasure under sa bato na ito. Kaya dito ang hugay ito, mga ka-TH. I-try nyo lang yan, walang mawawala. Ang mawawala sa atin ay pawis. Pero pag inom tayo maraming sabaw ng buko or tubig, babalik din yung pawis na yan. Okay, kaya walang masama kung i-try natin. Parang may dito, yan. So kung ganyan na yan, ibig sabihin diyan na talaga yan, under na yan, kung biyang nasa itaas. Okay, marami pang sign dito na ating titingnan. Ito yung final na nakita niya. Meron akong nakitang tatlong box. Okay, at parang nakaganyan ang disenyo nito. 3 box o pwedeng E na nagaganyan yan. So kung E yan, ang pupuntahan yan ay ito na side, kasi diyan nakaharap ang E. Ngayon kung triple box yan, kung lahat yan ay box, linisin nyo yan. At kung mga box yan na 3 na sunod-sunod, ibig sabihin sa harapan lang, dito lang sa baba niya. At kung yung mga boxes ay ganito ang pagkaposisyon niya, so ibig sabihin pwedeng dito o pwedeng sa kanan. Pero dahil siya ay nakaganito, pababa ang kanyang turo. Alangan naman na pupunta pa tayo sa itaas. Baba na yan. 3 boxes of gold pwedeng narito. Diyan nakaplastada yung nakahilira ang 3 box. Konkretong boxes yan, karamihan. At kung hindi konkreto, ammunition boxes. 3. So pwedeng dyan, mga ka-TH. Okay, tingnan pa natin ng ibang picture nyo. Umpisa tayo dito. Ito'y na decode ko na noon. Ito'y nakatagilid na kin. So kung nakatagilid yan, ibig sabihin ay dito ang kanyang punteriya sa bandang east or kaliwa. So layo niyan karamihan ay 3 to 5 meters. Test dig din kayo dyan. Mayroong nagsabi, bakit test dig tayo palagi? Alangan naman sabihin ko na hukayin nyo na, sigurado na yan. Test dig ka agad para malaman natin kung mayroong mga signs ang lupa. Katulad ng backfill na lupa ang nahukay nyo. Makahukay kayo ng mga gamit ng tao, ng iba pang treasure sign or mga small treasure markers sa ilalim ng lupa. Dahil yan sa test dig. Okay, hindi tayo didiretso kaagad paghukay ng malalim. At maghukay lang tayo ng malalim kapag maraming signs na magaganda na nakita natin sa test dig. Meron palang follow up dito, ito. Papunta dyan, pati itong linya na to. Merong B dito, nagtuturo dito. So yan, lahat nagtuturo sa kanan, so east. Okay, patuloy. Patuloy ba tayo? Dito naman ay isa lang yung nakita ko dito na maganda, ito. Yan. So sabi niyan sa likod ng bato. Okay, kaya tingnan nyo ang likod ng bato na yan kung anong meron. Merong follow up na linya, nakaturo yan palikod.
ito rin. Meron namang magsasabi na nature ito. Nature nga, karamihan nito dito na portion, mga nature yan. Pero itong dito ay pwedeng pressure marker na yan. Okay, so sa likod, ang sabi ng sign na yan. Kaya tisdig din tayo dyan. Okay, ito naman. Ito yata yung mataba na bato. Meron siyang parang letter C. Dito lang nakaganito. Yan, dalawang guhit. Ang direksyon niya ay papunta rito. So pwedeng dalawang hakbang ang dalawang guhit, 2 meters, papunta sa direksyon ng mga guhit. Test dig kayo diyan mga katiyats. Okay, hukay na lang. Kasi kung test dig ay binibilang yung test dig natin na binibigkas. So hukay, ang pagkakaiba ng hukay at saka test dig, ang test dig mababaw lang. Ang hukay kasi, pag sabi natin na hukay, pwedeng malalim yan. Kaya appropriate word for that is test dig. Okay mga katiyats. Ito naman parang stone map, tingnan ito. Pero sa tingin ko ay dito ay parang maniwala na ako na ito'y nature na. Okay, wala akong nakitang ibang kanji or Japanese symbol for treasures. Maliban sa itong dalawa, ito, saka ito, medyo malalim ang mga ito. Okay, pero ako pa rin ay hindi hindi 100% na magsabi na ito ay gawa ng tao, kasi pwedeng kalikasan na nagagawa nito. Ang mga pattern niya kasi ay random. Okay, wala siyang walang mga direksyon, at saka hindi siya signs for Yamashita treasures. Okay, so skip lang natin muna to, pero check nyo rin ang loob ng bato na yan. Pukpukin nyo kasi malusog, mataba, matambok ang bato na yan. So pwedeng dekorasyon lang yung mga marka dyan. Ang Hapon kasi hindi natin alam yung utak nila. Kahit minamarka sa bato, basta't lamang matandaan nila na ang bato na yun ang marker nila. Okay, so meron ba tayong ito? Maganda ito. Itong tingnan nito ay nature na talaga ito. Pero dahil dito, ano pa ba yan? Di ba? Yan ay pointer papunta doon. At ito naman parang footmark, pero pwedeng nature lang yan. Itong dito kasi naka-align ito, pwedeng trail marker na papunta doon. Dalawang dot can be distance. So pwedeng check nyo or test dig kayo sa 2 meters una. 2 meters sa unahan sa tinuturo nito, kasi meron tong dalawa. At pwede rin na ang dalawa na yan ay 10 meters. So tingnan nyo rin sa 10 meters kung anong meron. Ngayon, haba in inches, parang footmark kasi yan na pagkamarka. Sabihin natin 12 yan, so check nyo rin sa 12 meters, 10 to 12 meters. Okay, start from 2, 10, and 12. Tingnan nyo lang kung may kutob kayo doon, kasi kung may third eye tayo ay mahalata natin yan. Kung saan lalakas ang kutob ng ating puso, meron doon. Okay, so itong panghuli, napakaganda nito. Ito ang perfect example ng tinatawag na separated treasures. Ito, sino pa bang magsabing ano lang to?
Masabi pa ba natin na yan ay nature? Ako hindi na maniwala na nature yan. Kasi itong dito lang ay malalim na pagkagawa. At kung tingnan natin ang bato na to, hindi common sa kanya na may mga butas siya. Kasi kung nature ito, dapat nagkalat ang mga butas dyan. Ngayon, bakit meron lang isa at tatlong magkapariwang laki? Isang malaki, nagsasabi to ng item. Ang sabi nito, merong tunnel. Merong ibinaon, merong item ito. At ang sabi naman ng tatlo ay maliliit sila na item na separated. Kaya ito yung kanilang pinaka-central central point na diyan siya kukuha ng direksyon. Katulad nito, okay, tamaan natin ng linya itong una. So yan, so papunta tayo rito. Ngayon, ang hindi natin alam na eksaktong distansya niyan, kunin lang natin sa common distances ng hapon sa pagbaon. Okay, so dahil tatlo yan na pwedeng 3 meters muna ang unahin natin. So dito tayo sa 3 meters. Ganon din dito. Patuloy tayo dito in 3 meters pa rin. Tisdig tayo dyan. Ganon din dito. Sa 3 meters, tisdig din tayo dyan. Okay, at kapag walang makita sa tatlong 3 meters na mga butas na yan na maliliit na separated treasures, punta na tayo sa pangalawang distansya, which is 5. Itong malaking butas dito, pwedeng siya ang distansya na 5. Okay, kaya meron na naman tayong test dig sa 5 meters. Ngayon, kung hindi pa rin yan makuha natin, pangatlong paraan sa pagdecode niyan ay kunin ang distansya ng malaking butas at maliliit. So lahat ito ay pareho lang ang distance. Sa palagay ko ay pagbasihan natin itong dahon. Itong dahon na to ay nasa 4 inches yan sa tingin ko. So meron tayong dalawang dahon. So nasa 8 inches, so 8 meters ang pangatlo natin na distansya. So dito tayo, pangatlo mga katiyats, sa kulay na blue. Ang pangatlo ay 8 inches. Yan, ganun pa rin na alignment. I-align nyo lang. Tatlong separated treasures yan. Okay, so I wish na patnubayan kayo ng ating Panginoon mga katiyats. Lilinawin niya ang inyong isipan at ang inyong mga mata ay kanyang bigyan ng parang talim na sana makikita nyo ang mga markers sa ilalim ng lupa at hindi kayo maligaw. Ako'y magpaalam na. God bless you all. Sana ay swertein kayo dyan. Until my next video, dito lamang sa ating channel. Paalam.